Okay, good morning po, good afternoon, good evening kung anong oras naman napapanood or nakikita itong video na ito. Sana ay nasa mabuting ang kalagayan, of course. Supposedly, this is our first meeting sa ating subject. However, due to other functions, I'm not able to meet you through online session. So, I decided to pre-record a video that would cover our first topic for today. Kaya kung nakita po ninyo sa ating syllabus, ang ating first topic is about project management in today's time. At ang ating learning objectives, at the end of this topic, the learners would be able to, number one, define project and its classifications, identify the primary goals and limitation of a project, trace the phases involved in project cycle, define project management, and recognize the importance of effective project management in an organization. So, let's start. Okay, so bago tayo maging technical at dumako sa mga malalim na usapan pagdating sa ating subject, i-define muna natin kung ano ba yung isang project or ano ang isang proyekto since ito naman yung ating pag-uusapan sa loob ng isang semester. Sinasabi na ang project is a temporary unique group activity intended to meet a specific objective with constraint and requirement in scope, budget, schedule, resources, performance, factors, and value designed to meet customers' needs. It is temporary kasi ang isang project ay time-bounded. Mayroon lamang specific na panahon o oras na dapat gugulin ng isang organisasyon sa isang proyekto. It is unique kasi you are introducing something new. Kaangkla dito yung tinatawag natin or sinasabi na innovation. It is a group activity kasi kayo ay nasa isang organization at kapag tayo gagawa ng isang proyekto, merong iba't ibang function ang bawat tao na kabilang sa proyektong ito para may isa katuparan ng maayos ang isang proyekto. Sinasabi din sa ating definition na it intends to meet specific objectives. Ibig sabihin, meron tayong goal no pagdating sa ating proyekto. So, we have a clear goal or purpose. Okay, paano natin ma-achieve yung ating goal or purpose? With constraint and requirement in scope, budget, schedule, resources, performance, and factors. Ibig sabihin, may limit. There are boundaries, no? Merong limit kung magkano nakaalat na budget or pondo dun sa proyekto na yun. May limit or may boundary kung hanggang kailan nyo lang pwedeng gawin yung proyekto. May limit sa resources, whether it is materials or mga human resources or yung mga tao na gaganap dun sa ating proyekto. There is also boundaries in performance factors and value. Okay, ito na may tumutukoy sa kung paano dapat natin isagawa yung ating project. And of course, it is designed to meet customers' needs kasi bakit tayo gumagawa ng project? Para i-satisfy yung mga tatanggap ng ating service or ng ating product na dine-develop. Okay, kapag pagsasama-samahin natin, isa-summarize natin siya, when we put it together, it would be something like this. So, your project is a temporary team effort aimed at achieving a specific goal within certain limitations like time, budget, and resources. These limitations, along with performance standards and customer needs, guide sa project designs and execution. So, let's look at some of the few examples ng isang project. Okay, makikita po dito sa ating slides yung ilan lamang sa mga example ng mga projects. So, pili tayo ng isa to discuss. Okay. So, dito tayo sa prototyping. Prototyping is usually done kapag meron tayong gustong i-innovate sa mga existing na products na nakikita natin sa ating kapaligiran. Let's say for example, a new model of a mobile phone. Okay, so that is our specific objective, no, to create a mobile phone na upgraded dun sa mga nakikita natin na nasa market na.
Okay, so sa pagpo-prototype, of course, it is temporary kasi meron lamang specific na panahon na gagawa tayo ng prototype, i-test natin, tapos ilalabas yung final product sa market. So, it is unique kasi magde-develop tayo ng isang bagong model, no? It has constraint and requirements in scope, budget, schedule, resources, performance, and factors kasi dapat nagsiset lamang tayo ng specific na resources, mga tao na kabilang sa proyekto na yon, mga materials, yung pera na gugugulin, of course yung schedule kung kailan dapat matapos yung project. Okay, and it is designed to meet customer needs kasi yung innovation na yun is minsan ay nakabase dun sa survey nung gumagawa ng isang project. Okay, at by the end of every project, no, there is an outcome na tinatawag natin na deliverables. So, deliverables refers to the measurable and tangible outcome upon completion of a project, which can be hardware, software, or interim. So, kapag sinabi natin hardware deliverables, ang example nito is tables, prototype, and piece of equipment. Ibig sabihin, ito yung mga tangible or mga nahawakan natin na final product. Okay, another is a software deliverables such as report, handouts, and documentation. This is more on paperworks, no, as your product progress. So meron dapat mga reports. And interim deliverables naman could be hardware of software and gradually advances as the project progresses. So, kapag gagawa tayo, for example, ng prototype, hindi naman isang beses lang tayo gagawa ng prototype. Magkakaroon, of course, yun ng trial and error. May mga bagay na babaguhin, may mga ibabawas, may mga idadagdag. Okay, at yun po ay documented dapat ng isang ng mga kasama sa pagbuo ng prototyping. So, yun yung magiging basehan ng inyong report na kung paano nag-progress yung isang proyekto. Okay, na-discuss na rin naman natin to earlier pero ulitin natin. Ang project attributes, tumutukoy ito sa characteristics or mga katangian ng isang project na nagbubukod sa normal o pangkaraniwan nating ginagawa sa ating trabaho. Kasi yung mga ginagawa natin sa ating trabaho pang araw-araw, ang tawag doon ay business as usual. At merong mga katangian ng isang proyekto or isang project na nagbubukod dito. No, halimbawa dito is yung importance. So, ang project ay importante. It is important. Bakit tayo magde-develop ng isang project? Okay. There should be a significant. Kunwari, it will help to resolve problems. No? It will help innovate the current products. Okay. Meron tayong lifespan. Ibig sabihin, meron lamang specific na oras or sabi ko nga kanina, time-bounded ang isang project. Uniqueness kasi i-introduce tayo ng innovation sa ideas, products, or services. Okay, meron tayong scope. Ibig sabihin dapat malinaw kung hanggang saan lamang yung ating proyekto. Ito ba ay pangbuong organization natin, pangbuong bansa, or pangbuong mundo? Interdependencies. Okay, ito ay parang kapatid siya nung word na teamwork. Ibig sabihin, bawat miyembro ng project ay merong iba't ibang role at dapat nag-work sila together para maging maayos yung takbo ng project. Okay, there is a resources. This is limited resources kasi kapag tayo ay gagawa ng isang project, kasama sa planning yung pagsiset ng specific lamang na budget, mga tao, mga oras or schedule. And of course, hindi natin maiwasan ang project ay may conflict which is either man-made or natural. So for example, ang project nyo is gumawa ng tulay. However, bumagyo and then nasira yung ginawa nyong project. So that is an example of conflict. Okay. Another example is kapag hindi nagkasundo yung mga tao na doon sa field na gumagawa ng project. So, dahil di sila nagkasundo-sundo, hindi na natuloy or nagkaroon ng misunderstanding. So, that is an example of a conflict.
And there are also classification of project, no? Merong iba't ibang uri ng project na maaring gawin ng isang organization or ang isang company. So, meron tayong 5. The first one is the compliance. Second are emergency projects. Third are mission critical projects. Fourth, operational projects. And 5 are strategic projects. So, isa-isahin natin. Unahin natin si compliance. Okay, number 1 is our compliance project. Ito yung mga uri ng project na kailangan gawin ng isang organization or ng isang company kasi kailangan nilang mag-comply sa isang polisiya, panukala, or batas na inilabas ng gobyerno or ng organization mismo. Let's say for example, nito mga nakaraang buwan naging mainit ang usapan ang Jeepney Modernization Program ng pamahalaan. No, supposedly, tayo ay nagtatrabaho sa isang factory ng mga jeepney. So, ang kailangan natin gawin para mabenta yung ating mga jeepney ay kailangan nating mag-develop ng bagong model ng sasakyan, bagong model ng jeepney na compliance or pasok sa requirement ng pamahalaan. O kailangan natin gawin yung mga compliance project kasi mari tayong maparusahan or magkaroon ng sanction if ever na hindi natin ito gagawin. Okay, pangalawa naman ang mga tinatawag natin na emergency project. Ito yung mga bagay na or mga project na kailangan nating gawin kasi emergency. Kapag sinabi natin emergency, kailangan sa madaling panahon kasi yung mga project na ito ay makakaapekto sa overall na takbo ng inyong organization or ng company. Okay, for example, you're working at a factory. However, yung factory na yung pinagtatrabahuhan ay nasunog. Ngayon, para tuloy ang kita no, ng inyong organization or ng inyong company, kailangan i-rebuild or ayusin. Okay, gumawa ng panibagong pabrika. No? Kasi kapag hindi naman tayo gumawa ng bagong pabrika, so, hindi iikot yung pera or hindi magkakaroon ng sales yung ating pinagtatrabahuhan. Okay, third type are mission critical. So, these are project na critical sa mission ng kapag sinabi natin critical to the mission of the team, kailangan ito yung pasok doon sa standards na hinihingi ng ating organization. So, for example, nasa standard ng ating organization ay panatilihin yung quality na output every time na maglalabas ng bagong product. Okay. An example nito ay to construction of a new facility to test various product. Kasi para ma-ensure natin yung quality ng ating mga ilalabas na produkto. So, kailangan magkaroon ng bagong pasilidad, no? Updated na pasilidad na makakapag-ensure na quality yung ating mga produkto. Kasi yung ating mission sa ating organization ay makapaglabas ng high quality na mga products. Okay, if operational product naman ay tumutukoy sa mga product. Operational project. Okay, yung mga operational project naman ay tumutukoy sa mga proyekto na chine-check lamang kung yung mga existing na project natin na ginagawa ay nasusunod. And then dito tayo sa strategic plan ay mga uri ng project na vital to support the long-term mission of increasing revenue and market share. Ang example nito ay proyekto ng innovation or pag-i-introduce ng new product or new marketing strategies. So, nakafocus ito sa kita ng inyong organization or ng inyong company. Okay, the primary goal of a project are okay, number 1, conclude the project within a planned timetable. Kailangan na susunod yung mga in-schedule natin na araw, oras, buwan na dapat natin gugulin sa paggawa ng isang proyekto. So, pangalawa, complete the project within the program budget.
Dahil sinasabi natin kanina na there is a limited or constrained budget para sa isang project. Kailangan matapos yung proyekto gamit yung mga nakaalat na budget. Pangatlo is end the project with the identical level of quality. So this is expectations versus reality. Kapag sa plano maganda, but as the project progresses, minsan nagkakaroon ng mga problema, nagkakaroon ng mga conflicts. But at the closure or the end of the project, kailangan yung kalidad ng nasa plano, ganun din yung quality ng final product even though naapektuhan siya ng mga conflicts during the progress of the project. Number 4 are terminate the project within the detailed guidelines. Minsan hindi naman maiwasan na hindi matuloy yung isang proyekto or hindi matapos. So, kailangan kapag ite-terminate natin ng isang project, kailangan detalyado bakit hindi ito natuloy, nagkulang ba ito sa budget, nagkulang ba sa tao, o ano ba yung mga conflict na nangyari. So, kailangan detalyado po ito in case na ite-terminate yung isang project. And number 5, make the best of the task that has given. Siyempre, ang goal natin ay maging maganda yung ating gagawin kasi we are introducing innovation. So, kailangan may ipakita talaga natin na yung ating project na dine-develop ay innovative at hindi ito katulad ng mga nauna. Okay, so na-define na natin kung ano ba ibig sabihin ng project, anong classifications nito, mga katangian ng isang project. Dumako naman tayo sa tinatawag natin na project life cycle. Now, itong project life cycle na ito ay tinatawag din na project lifespan. Ito yung step-by-step stages ng isang proyekto mula sa envisioning ng isang project. Like, nakita natin na there is a need for this project. Kaya natin ito pre-propose up to the time na matapos yung isang project or ma-terminate. And sa ating project life cycle ay merong 4 na stages. Those sa ibang sources, 5 yung stages ng project life cycle. Kasi minsan, yung execution at monitoring stage ay magkahiwalay sa ibang sources. Pero dito sa ating lecture is pagsasamahin natin si execution at si monitoring. Ayan, so nagsisimula siya sa initiation stage. Dito natin i-envision na there is a need for this project. Naka-encounter tayo ng problem, nakita natin na kailangan na natin mag-innovate. Therefore, naisip natin na let's make this project happen. So, we are in this stage ay siniset natin yung ating goals, yung ating specific objectives. Kung iniisip din natin dito, what are our priorities, the deadlines of the activity, and the risk na maaaring mangyari during the activity. So, after nun, dadako na tayo sa planning stage. Dito na natin i-outline ano ba yung mga bagay na kailangan natin i-consider. Such as yung budget, yung human resources, yung mga materials na kailangan natin, yung timetable or yung schedule ng lifespan ng isang project. Okay, after natin maplano ng maayos, so dadako na tayo sa execution stage kung saan lahat ng ating naplano ay ipuput natin into action. Kasama na dito yung monitoring natin kung ito bang ating project ay maayos na naiisagawa, maayos bang nasusunod yung budget, yung mga materials, yung mga tao ba ay kumikilos doon sa project. And number 4 is the closure stage. Meron tayong dalawang endpoint. It's either we are going to finish or turn over yung project or terminate. Kapag sinabi terminate, dinidiscard natin kasi nagkaroon ng problema. At ito yung 4 na stages na pag-uusapan natin ng malalimang usapan sa mga susunod na semester. Sa mga susunod na araw. Ngayon nalaman natin na may iba't iba palang stage ang pagbubuo or pagsasagawa ng isang proyekto or ng isang project. Na-realize natin na napaka-komplikado naman pala nito na kinakailangan pala itong dumaan sa napakaraming proseso bago ito maisagawa at bago ito mabuo.
Okay, dahil napakakomplikado nito, kinakailangan na maging maayos yung flow ng bawat stage na yun. Kaya mahalaga na meron tayong project management. So, project management refers to the planning and organizing of a company's resources to move a specific task, event, or duty toward completion. May napakahalaga ng project management kasi ito yung magiging guide natin kung naiisagawa ba natin ng maayos yung ating proyekto or nasusunod ba natin yung budget, yung timetable, yung mga tao ba natin na kinuha para sa proyektong ito ginagawa ng mahusay ang kanilang trabaho. Ang goal ng maraming business establishment or iba't ibang organizations is to compete to the market or makipagsabayan kasi maraming bansa, no? Katulad dito sa Pilipinas, we are living in a capitalism economy kung saan lahat pwedeng magmay-ari ng business. No? Doon nagsisimula yung tinatawag natin na competition or same products pero magkakaiba yung gumagawa. So in order for these organizations na makipagsabayan sa kanilang mga kakompetensya sa market, kinakailangan na merong mahusay at magaling na project management. So, pagdating po tayo sa competition sa market, there are various forces that contribute to the increased demand of project management such as the following. Una, shortened product life cycle. Usually, yung mga product na nilalabas natin sa market ay naglalas lamang ng 1 to 3 years ang kanilang life cycle. Ibig sabihin, nagiging kumikita lamang yung product na yun within 1 to 3 years. Kaya kailangan merong project management upang matrace kung ano yung kailangang i-innovate para makapag-introduce ng bagong product. Another is the worldwide competition dahil sabi nga natin na kapitalista po tayo bilang tao. Yung product na meron ka, meron din yung ibang manufacturers. Therefore, para makipagsabayin ka ng sales dun sa iyong mga kompetensya, kailangan mo ilabas mo na yung A-game. So, kailangan ng isang project management. Okay, new knowledge bank, no? As the world progresses, napapansin natin na nag-iiba yung taste ng bawat tao, no, sa iba't ibang generation. Like for example, ang cake business, no. Noon yung mga wedding cakes ay two-tier, merong mga ribbons and something like that, no. Pero ngayon they are more of minimalist. Ganun lang. So kailangan merong mga tao na nagtitrace kung ano ba yung gusto ng mga customers para makabuo ng isang produkto na customized and masasatisfy yung mga needs or mga kagustuhan ng mga bibili ng product. Organizational right sizing, ibig sabihin, kinakailangan na may bukod na tao para sa project management. Kasi kasi sila yung mag-specialize dito sa pagmamanage ng mga product or project na ating nilalabas sa market. So, enhanced focus on customer. Sabi nga natin kanina, kinakailangan na merong nagtitrace kung ano ang mga taste, kung ano ang taste ng mga tao pagdating sa iba't ibang produkto. Kaya mahalaga na merong mga project managers. And then, small project means big troubles. Though, merong tayong mga big projects, may mga small projects. Pero kapag kahit small project lang siya, kapag hindi siya na-manage ng maayos, kapalit nun ay yung pagkalugi or malaking kabawasan sa sales ng isang organization or ng isang company. Okay, although napakaganda ng project management, minsan nagkakaroon pa rin ng lapses. At ito'y nakadepende naman sa isang organization or dun sa tao mismo na responsible for project management. So for example, failure to stick with the project scope, kapag hindi natin na-manage ng maayos yung ating project, minsan nawawala po tayo sa hulog. Kaya usually, yung mga project na gano'n, na-terminate lang. So nasasayang yung ini-invest na pera ng isang organization. Okay, number 2 is failure to completely make parallel the project objective with the business or organizational strategy. So, si project manager, siya yung responsible for project management. Hindi siya yung responsible para i-manage yung buong organization. Kasi hindi naman siya human resource. Okay. Kaya minsan hindi nagagaranti na alam ni project manager yung strategy ng kanilang company or ng kanilang organization. Kaya minsan
Though merong yung mga project ay hindi nagiging aligned dun sa strategy ng isang organization. Next is to failure to administer project with unstipulated budget or schedule. So, hindi nasusunod yung budget na tinakda, yung schedule na tinakda, kaya ang nagiging resulta, termination of the project. And then, reliance on functional management. Okay, dahil bukod nga si project manager at si human resource, bukod si project manager at si HR, minsan, masinusunod pa rin nung mga hinire na workers, ng mga workers sa isang company, ay yung HR, hindi si project management. So, nagiging epekto nun, parang nababaliwala yung gustong gawin ni project manager. And then, pursuing an exclusive methodology, ibig sabihin nito, hindi totoo na one strategy would fits all, no? Hindi porket naging successful yung strategy mo sa isang project, gagamitin natin sa iba pang projects. So, dahil ang isang project ay may iba't ibang scope, they have different goals, no? Dapat ay iba-ibang strategy para sa iba't ibang project. However, minsan nangyari, isang strategy para sa lahat ng project, tapos naging resulta nun, hindi nagiging maganda. Okay, in summary, pinag-usapan natin ano bang ibig sabihin ng project. So, nalaman natin ang isang project hindi yung mga pangkaraniwan nating ginagawa sa ating trabaho araw-araw, dahil ito ay mayroong iba't ibang katangian or attributes gaya ng being temporary, unique, having specific objectives with constraint to budget and other resources, and designed to meet customer needs. So, nalaman din natin na ang isang proyekto ay mayroon tinatawag na deliverables at the end of each project, at ito ay maring hardware, software, or interim. And then, na-classify din natin ang iba't ibang uri ng projects into 5 different type, like such as compliance, emergency, mission critical, operational, and strategic. And of course, we also discussed the project life cycle, kung saan nakita natin na ang isang proyekto ay napaka-komplikado at dumadaan sa napakaraming stages bago ito mabuo. Or kung hindi man mabuo is ma-terminate. Dahil nga napaka-komplikado nito, kailangan ng may magandang project management ang isang organization. So that would be the end of our discussion for today. I hope that you're able to learn something from this short video, and I'll be posting your worksheet on your Google Classroom, and it will be submitted 1 week after it was given. So that would be all for today. Thank you so much for watching. See you to another hopefully online session na talaga, hindi pre-recorded session. So, ayun. Thank you so much. Bye-bye.